Si King Solomon is anointed man of God. Si King Solomon, anak ni King David, kang Bathsheba. So, kung tanawin niyo mo ang kinabuhi, istudyuhan niyo mo ang kinabuhi ni King Solomon, ang tanang pabor, igsoon gihatag sa Ginoo kaniya, ipanalinginan siya pag-ayo sa Dios. Kung tanawin niyo mo igsoon, bata pa lang, pagkahimugso pa lang ni King Solomon, igsoon, sa pagkatao pa lang ni King Solomon, nagpadala na ang Ginoo og mensahe. Sige mo sa Ginoo, kanang bataa, ginganlan niya Jidija, pasabot, ihigugma siya pag-ayo sa Dios. Grabe no, bata pa lang siya, paghimugso pa lang niya, nagpadala na og mensahe ang Ginoo through Prophet Nathan na ipahibalo sa ilaha nga si King Solomon ihigugma pag-ayo sa Dios. Balo ba kay suon, si King David is anointed man of God. Si King David duol kay sa kasing-kasing sa Ginoo. Kay tungod si King David duol sa kasing-kasing sa Ginoo igsoon. Anak niya si King Solomon. Automatic igsoon, si King Solomon bata pa lang nagdako na sa simbahan. Bata pa lang nagdako na sa pulong sa Ginoo. Pituluan na, nakadungog na sa pulong sa Ginoo through sa iyang ama na si King David. Siya ang pinakadato sa tibuok kalibutan. Grabe no? Walay sama sa iyang pagkadato igsuon. Siya ang pinakatanyag, pinakasikat, o pinaka-bright. Hiyatagan si King Solomon og kaalam o panabot sa Diyos na dili gayud masukod. Ingon sa 1 King 3:12, hatagan ko ikaw sa imong gihatangayo. Hatagan ko ikaw kaalam nga wala pa maangko ni bisan kinsa. Grabe, kaniadto ni bisan sa maabot na panahon. Si King David na igsoon gitagan siya kaalam sa Ginoo. Igsoon na bisan pag kaniadto og hantod karon maabot na panahon, walay makatandi sa iyang ka-bright, sa iyang kaalam naghatag sa Ginoo sa iyang. Grabe siya ka-bright. Ug tungod sa iyang pagka-bright igsoon, tungod sa kaalam nagbihatag sa Diyos kaniya, misamot siyang kadato. Yan naman, ay tungod ang tanang mga hari sa tibuok kalibutan, imagine ang tanang hari sa tibuok kalibutan, magpadala ang mga hari o mga tao, aron lang sa pagpaminaw sa iyang kaalam. Ug moadto sila dito, magdala silang mga halad, bulawan, mga salapi, maghatag sila mga pangumot o uban pa. Tungod sa iyang kaalam, misamot siya og kadato. Naana sa iya ang tanan, kapangyarihan. Naana sa iya ang tanan, unstoppable, unlimited blessing, financially, materially, unstoppable, unlimited knowledge and wisdom. Grabe ang kahibalo ug kaalam naghatag sa Dios kaniya, na bisad kaniadto ug hangtod karon ug maabot sa panahon walay makatandi sa iyang ka-bright. Amen. Pero in spite of everything, masya ka igsoon, anak ni King David, anointed man of God. Grabe ang kaalam, grabe ang ka-bright igsoon. Grabe, nagdako sa simbahan, nagdako sa pulong sa Ginoo. Ug nanong nakasala si King Solomon sa Ginoo. Sige. Nga naman igsoon, tanawa ha, tungod sa ka-bright ni King Solomon, tungod sa iyang pagkasikat, tungod sa iyang pagkadato, mapalit na niya tanan, maangkon niya, kaya niya ang kinin, kaya niyang buhaton ang sa niya buhaton. Even si King Solomon, 700 ang asawa, na, saon na lang ka na, 700, o 300 iyang babae. Pero, nganong nakasala si King David, o nganong, in spite sa iyang kaalam o kaibalo, in spite sa iyang ka-bright, nga nagdako sa simbahan, nagdako sa pulo sa Ginoo, nakasala siya sa Ginoo. Kaya naman, gidaldal siya, gidani siya sa mga asawa o mga babae, aron magtukot og simbahan, aron magsimba sa mga Diyos-Diyosan. Dili lang bisa kung dili daghan. Ginagtukot siya og simbahan para sa mga Diyos-Diyosan. Hantod sa napigulaw na si King Solomon. Grabe niyang sala igsuon. Na, sige, inanak na sige. Ingon din sa Matthew 10:37, ang nagmahal sa iyang amahan o inahan, labaw kanako, dili angay kanako. O kadtong nagmahal iyang anak, labaw kanako, dili angay kanako. Imagine na, si King Solomon, igsoon,
nadaldal siya, ang iyang kahibalo, kaalam, igsuon. Nawala, tungod nadaldal siya sa iyang mga asawa. Igsuon kay naman, kay tungod, mas nangingibabaw ang iyang gugma, ang iyang unod, kaunugong tinguha, igsuon. Kaya naman, mas dimahal niya iyang mga asawa. Mas di kahadlukan, kisunod, kitahod niya ang asawa, ang iyong mga babae, kaysa sa Ginoo. Igsuon, muna igsuon na tinuod lang. Ini siya igsuon, dili ni basta-basta. Anything na imong higugma, anything na imong kisunod, imuhang kahadlukan, nalapaw pa sa Ginoo, you are worshiping idols, o kana sala, yun na sa tubangan sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, abuguan ang Ginoo. Amen. Muna sama sa akong Ginoo, balik-balik, sublion ako, igsuon. Dali ra jud kay sultihon, igsuon, I love you, Lord. I worship you, Lord. I will serve you, Lord. Mangalagad di ko mo, higugmaon ta kang Ginoo. Isa ka mo sinita mo, Ginoo. Kaya panahon na nainlove ka. Patagon. Panahon na nainlove na ka. Panahon igsuon na naakay trabaho. Igsuon na adlaw sa Domingo. Panahon igsuon na kuan kanang adlaw sa Domingo ang imong anak, ang imong trabaho, imong panimalay, imong negosyo, imong tindahan, na imong rason, na imong papag, na dili na ka makaserve, dili na ka makasimba. Imong dili anything na imong gisimba, anything na imong gimahal na labaw pa sa Ginoo, you are worshiping idol. O dili ka mahimong angayan sa tubangan sa Ginoo. Ingon dili igsuon, mas gihigugma, mas gisunod, mas kitawag, mas gikadlo kami King Solomon ang iyang mga asawa, mga babae. Igsuon. Kaysa sa Ginoo. Imagine na ha, nakahanap ko, wow, grabe. Naana sa iya tanan, ang iyang amahan, si King David. Doon sa kasing-kasing sa Ginoo. Nagdako siya sa simbahan, nagdako sa pulong sa Ginoo. Adunay kaalam, kahibalo. Igsuon. Pero sa isang kislap mata lang, tungod sa iyang gibati na naglagiti. Tungod lang sa 700 niya na mga asawa, babae, igsuon. Ang tanan niyang nakatunan, ang tanan niyang nabalan, ang tanang gisulti, ang tanang gi-instruction sa Ginoo siya, igsuon. Ang tanang puno sa Ginoo, nawala, nairis, nagikawat, igsuon. But pasabot igsoon, tapaw na kayang gugma. But pasabot, tapaw, mabaw, dili tinuod ang gugma ni King Solomon. Nahigugma lang siya sa Ginoo. Nahigugma lang siya sa Ginoo kay tungod sa kaalam o kay balo nga igihatag sa Ginoo siya. Ihigugma lang niya ang Ginoo, nangalagad lang siya sa Ginoo kay tungod sa panalangin na iyang naangkon. Ayaw jud ito gut igsoon kanang nakay kwarta. Madasig ka, malipayon ka, igsoon panahon na nakay kwarta, panahon na malipayon ka, panahon na may kwarta, wala kay problema, panahon na kay problema. Asa ka. Sa tinuod lang kini, pang-mature na jud ni siya, igsoon. Amen. Pang-mature na jud ni siya na po, igsoon. Nahigugma lang siya, tungod sa kaalam, naghatag sa Diyos sa iyaha. Nangalagad siya sa Ginoo kay tungod sa panalangin na iyang naangkon. Sa tinuod lang, igsoon. Nakaanak dyan ko igsoon. Every time nagikan mi diri, tapos muuli mi, maggrabe akong kalipay. Lalo pag mag-iwan ko ang mga sa Ginoo, makaanak ko. Santa magbiyahe mi, magtanaw mi sa mga dagkong balay. Muuli mi gabiing na kong ikan diri. Maghilak ko sa kalipay. Kung nakaanak ko sa akong kagalingon, Lord, wala ko nangandoy ko yung inana. Wala ko nangandoy yung inanang sakyanan. Wala ko na, ang ako lang ipangandoy. Kung ang ako kalipay lang, Lord, magkapangalagad lang kung magkadala ng dagang alam, dagang mga tao, magkagod na po isang pagkala sa mga. Dato na ko para anak. Amen. Mauna din na makalang ito isuon ka. Simple ra din akong kalipay isuon. Kanang makadala ka o kalaga na sa Ginoo, may mga tao na bagong kinabuhi, tungod nimo, nakapangalagat ka sa Ginoo, na bisan inana lang ka, inana imong sitwasyon, igsuon, pero wala nimo gihikaw, imong panahon, imong oras, gihatag nimo pinakadabis, sa kaya nimo buhaton, igsuon, buhaton nimo, kay sa tinuod lang, igsuon, para sa kuha, kung kaya na akong buhaton ako, dili na ako kaya, dili na ako pwede paugmaan,
Kung kaya na ko buhaton karon dili na nako pwedeng pa sunod adlaw. Buhaton na nako kay nganuman para sa kuha karong adlaw. Ang ginabutang na sa kunahuna, what if kung karong adlaw hantod ka lang ako kinabuhi karon. What if igsoon ibutang mo yung hunahuna igsoon kada adlaw ibutang mo sa imong hunahuna pag mature Christian ka. Lord, kung karong adlaw, what if Lord karong adlaw kini lang diri lang tawon akong kinabuhi. Sa tinuod lang igsoon, mo din akong permit ginasuti igsoon. Ang kamatayon sa tao, ang disgrasya, ang sakit, wala ginapili na edad, wala gipili na panahon, wala gipili na sitwasyon igsoon. Anytime pwede ka madisgrasya, pwede ka magkasakit, pwede ka mamatay. Anytime igsoon, pwede ugma, sunod ugma, wala ta kitalo. Wala ginapili ang wala ginapili ang sakit, ang disgrasya, ang kamatayon. So, like that, kung nasa panahon. So, dili aksidente na kadungog ka sa puso sa Ginoo. Dili aksidente nga ang puso sa Ginoo naabot sa talumog. Kana tanan nakaplano ng daan sa Ginoo, nahanay na sa Ginoo tanan. Igsoon, muna ayaw jud i-disregard, ayaw baliwala ang pulong na imong madungog igsoon para na sa imuha. Muna mo siya igsoon, sakit kayo ba kan makita agud nimo ang mga tao na puro na lang busy sa kalibutan, busy sa panginabuhi, busy, wala sila kabalo, igsoon na, dili lang ta diri sa kalibutan. Anytime pwede ta mawala, kung buha na ito kapainan, langit o impyerno na yun. Ang pangutang na asa ka, nakaroon pa lang, wala na ka naminuod sa pagpangalaga sa Ginoo. Ang pagpangalaga, depende sa imong pagbati, sa imong libo, sa imong emosyon. Ang imong pagpangalaga, depende sa kanang moody lang ba. Amen. Wala ko na nasabahat, pero igsoon. Ayun ako kasabot sa kuay, pero dito sa Ginoo. Kasi, tanan niyo dito sa kantuhan, joke lang. Sige na. Sige, mga to ha, si King Solomon. So, tanaw na ito, kisa nakailak ang King ni Apostle Paul. Si Apostle Pablo. Si Apostle Pablo, igsoon, wala pa siya naka-encounter kay Jesus. Ang ngalan niya si Saul. Igsoon, jealous young religious leader. Si Saul, igsoon, grabe siya ka-reliyoso. Igsoon si iyang relihiyon. Pagkamatyan, yun na niya iyang relihiyon. Unsay namatan, mauli pagkamatyan, mauna si Apostle Pablo. Si Apostle Pablo, si Saul, na wala pa siya naka-encounter kay God. Saksi siya sa kamatayon ni Stephen. Kisa nakaila kay Stephen. Si Stephen, katong filled with the Holy Spirit, katong Stephen, igsoon, nagipatay, pinaagi sa pagbato. Nasaksi siya. Ang tanang tao na nagpatay o nagbato kay Stephen, katong ilang mga kupo, igsoon, si Saul, nagbantay silang mga kupo. Is number one persecutor o manglulutos sa tanang mga Kristohanon, sa tanang sumusunod kang Kristo, sa tanang nagtuo kang Kristo. Igsoon, muna ingon sa Buhat 9 verse 1 to 3, ni atong higayon na nagpadayon si Saulo sa mapintas nga paghulga sa pagpatay sa mga tinun-an sa Ginoo. Niadto siya sa mga pangulong pari. Imagine na ha? Si Apostle Pablo, niadto siya sa mga pangulong pari. O nangayo, mga sulat nga nagpaila kaniya sa mga sinaguga sa Damasco. Nga gitugutan siya pagdakop sa mga sumusunod sa dalan nga iyang makitaan dito lalaki, babae. O pagdala kanila balik sa Jerusalem. Si Apostle Pablo is yung number one persecutor sa mga Kristohanon. Ang tanang sumusunod kang Kristo, ang tanang mga gasunod kang Kristo, tanang mga tinulan ni Kristo, iyang panakpon, babae, tigulang, bata, igsoon, iyan ang dakpon, iyan ang ipapatay. Igsoon. So, nakita ko igsoon. Next slide na. Ingon na rin sa Buhat 9, 3, 4, ingon rin. Siyang pagpaingon sa Damasco, katong that time, mawato na siya sa Damasco, siyang pagpaingon sa Damasco, o sa doon na siya sa syudad. Sa kalit, nga may kahayag, gikan sang langit, nga nindanag, libot kaniya. Verse 4, natumba siya, og nakadungog. Og nakadungog. Nila ang tingog, nakadungog siya tingog. Sa verse, nakadungog siya tingog. Iambag lang na verse 9 na, sulod sa tulog kaadlaw, dili siya makakita. So, katong that time, si Apostle Pablo, miadto siya sa Damasco, isuon, kay mukha siya sulat sa mga pari, aron padak, na doon na siya katubayan, or authorization na.
igsoon na kanang dakpo niya ang tanang mga sumusunod kang Kristo. Sabihang naapa siya sa utlanan, wa pa siya kasulod sa Damasco, igsoon na encounter niya si Jesus, nakadungog siyang tingog kung nakakita siyang hayag. Igsoon, tungod sa kahayag, igsoon, napulag si Apostol Pablo o si Saul. Kat dili kung na time wala pa siya naka-encounter kay Jesus, Saul yang ngalan. O katong na-encounter niya si Jesus, nahimo siyang Paul or Pablo. So dili igsoon, imagine na ha, ikumpara na to si King Solomon o kang Apostol Pablo. Si Apostol Pablo igsoon, first encounter pa lang niya sa Ginoo, ibulaga na siya. Nabulag siya, tulog ka adlaw, di siya kakita. Igsoon, first encounter pa lang to niya sa Ginoo. Sige, sunod na. Sige. How to be rooted in Christ. Unsa may mga butang nga makaparooted sa tao sa Ginoo. So, tanaw na ito igsoon. Mao ni igsoon, tanaw na ito ang kinabuhi ni Apostol Pablo. Mao ni siya igsoon na nahimo siyang rooted. Igsoon, sa pagpangalagad nila sa Ginoo. Sige, tanaw na ito igsoon. 2 Corinto 11:23. Chapter 11, verse 23. Aminaw ta, si Apostol Pablo ang nagsulti ini. Mga sulugoon ba sila ni Kristo? Daw ingon ako nga buang, apan mas maayo pa ako nga sulugoon kay kanila. Labaw pa ang paghago ko, ug mas makadaghan pa ako na bilanggo kay kanila. Si Apostol Pablo igsoon katong naka-encounter siya kay Jesus, napulag siya tulog ka adlaw, ug instructionan siya sa Ginoo na bangon barog adto dito kay Ananias kay tudluan kaniya, magpabiling ka dito kay i-disciple kaniya. Pila ka bulan si Apostol Pablo gi-disciple siya, gitudluan, gibay pisadihan igsoon. Pagkahuman igsoon katong that time na nahuman na siya gibay pisadihan, gi-discipleship, naka-encounter siya sa Ginoo igsoon, mao to ang time na nangalagad na siya sa Ginoo. Ug mao ni ang time igsoon, mao ni nahitabo siyang pagpangalagad. So, ingon diri, labaw pa ang paghago ko, ug mas makadaghan pa ako na bilanggo kay kanila kisa mga nabilanggo diri na nangalagad kag Ginoo. Pagkagibilanggo no, pagkagidakop ingon no, nag-share siya makapulo sa Ginoo. Uy, ay paghawad na kay kat mga Katoliko midring dako. Ayaw diri kay mga diri, kini diri mga Jehovah Witness dili ka bawal ka diri, wala pa man siguro na pasiguro nadakpan sa ano. Ingon diri mas makadaghan ako na bilanggo kay kanila. Mas daghan pang bunal ang hiaguman ko kay nila. Kisay nakatisting na bunalan diri sa pagpangalaga sa Ginoo. O kisay nakatisting na gipalaya sa pagpangalaga sa Ginoo. Ako igsoon. Natistingan gid na ko high school ko, nabunagin ko. So, suko kay akong mama na nabunagin ko. Ipalayas ko sa akong mama, gilaway akong sinina. Pero igsoon, ingon, para sa ko sa high school pa lang ko ha, nakasabot na dito sa pulo sa igsoon. Ako yung gibarugan, akong gitindugan, akong gilabanan, ang pulo sa Ginoo. Bahalang palayasan ko sa akong mama, dili lang ko mawala sa pagpangalagad. Sa Ginoo, ako yung labanan, ako ang pagtuon, nakabalo ko, ang pulo sa Ginoo na akong nasabtan, ang pulo sa Ginoo na ay nakapapagos ko. Amen. Amen. Hindi mas daghan pang buna ang haiguman ko kay kanila, ug labaw pa kasubsub ang pagungaw ko sa kamatayon kay kanila. Wa pa na kini igsoon, wala pa nato ginaagian sa pagpangalaga sa Ginoo. Sige na. Verse 24. Makalima ako, kahamtangig 39 kalapdos sa mga Hudyo. Imagine na, 39 kalapdos. Makatulo ako latagyuha sa mga Romanhon. Ug makausa ako batua. Makatulo ako makasinatig sa kalunod. Ug makausa gianod-anod sa tubig sa sulod sa 24 ka oras. Inana ayang sitwasyon kay balo ka. Sa unang panahon, igsoon, wala ba yung motor, wala sakyanan, igsoon, ang ilang sakyan kamil, or kanang asno, or kanang bakam siya, o napabay bakas sa unang panahon, or kung wala, igsoon, mag-hike na ba yan sila, deserto ba ilang agian, igsoon. Sa iyang pagpangalaga, igsoon, inana yung sitwasyon. Pero, huwag ko sa'yo nakatisling diri na muhay para lang makasimba. So, ako natistingan na dili lang bulan, years na po. So, gikan high school hangtod nag-college ko.
Bisag unsa pa kalayo ang simbahan at tuon jud ako na bahalag layo ang simbahan, bahalag unsa pa kalayo, bahalag mugas ko pamasay. Basta pagawas na ko sa simbahan, nakasabot ko, na-feed ko, nabusog ko sa presensya sa Ginoo. Sa verse 26, sa daghan kong mga panaw, giagian ko ang mga katalagman sa baha. Grabe no? Siya ng pagpangalaga sa Ginoo, mag-evangelize, mag-share sa Word of God, kanang deserto ang agian. Lagyo kayo, may siguro isuga, igsoon, lagyo kayong balay, maagi og sapa, maagi og dagat, igsoon. Kapila daw siya gitulis. Kami wala man ni gitulis, gasya sa Ginoo. Pinutumba lang ang motor. Di kami diri paguli, nagdasya mi. Nana ang mga laga sa Ginoo, pero wala sa windiray. Part naman na sa pagpangalaga sa Ginoo. Ingon rin sa mga isi ka hudyo, mga dili hudyo. May mga katalagman sa mga syudad, sa mga kasangan, sa mga kalawran, o sa dili matuod ng mga higala. Grabe, nabiktima pa jud siya sa mga dili tinuod nga higala. Abi niya gitsuon, abi niya higala, pero dili diya, bakit di siya, wala na siya gitsuon, wala natin siya, so nag-try daw siya. Sige, sunod na. Verse 27, naghago ako ug nagbudlay. Grabe no? Siyang pagpangalaga sa Ginoo, ikaw igsuon. Sa Ginoo lang, tinitanaw, anak ko ninaagian. Kasagaran wa ako'y tulog. Kasagaran wa siya itulog, igsuon, ikaw. Wa siguro kay tulog, kay cellphone na, Facebook. Ingon kasagaran wala itulog, gigutom, giuhaw. Grabe. O sa makadaghan, wala ako'y igong pagkaon. Kapasilungan og biste. Araw-araw pa man di ay tagigsoon, lamig pa atong tulog. Araw-araw pa tagigsoon, kay lamig pa atong kaon, makakaon na ta ba chicken, adobo. Pero siya, wala ikong pagkaon. Kapasilungan, ug sa kamakadaghan, wala siya tulog, giuhaw sa makadaghan. Grabe igsoon. Pero, wala gani siya biste, kita gani, sige, kita makadawat ng panalangin, di ba? Grabe si Apostle Pablo igsoon. In spite of everything na iyang naagian, nagpabilin siya likod sa pangalaga sa Ginoo. Sige. Ingon di verse 29, 28, ingon di. O sa walay paghisgot sa ubang utang, nabukatan ako kada adlaw sa akong kahingawa sa tanang mga iglesia. Grabe no. Ganyan ako nakita ang heart ni Apostle Paul. Grabe ang heart si Ginoo. Ngunya sa matag adlaw daw, nabukatan siya sa matag iglesia, sa matag simbahan, igsoon. Ingon diri, kung may maluya sa pagtuo, patiun ko usap ang kaluya. Ingon diri, kung may mahulog sa sala, magul ako pag-ayo. Grabe ang heart ni Apostle Pablo sa tinud lang. Makabati lang Kini siya igsoon, mabatian lang nimo ni siya igsoon pag mature na ka. Mapilang nimo iyang gibati igsoon pag in love na ka sa Ginoo. Mapilang nimo ni iyang gibati igsoon pag rooted na ka sa pulong sa Ginoo igsoon. Pero pag mabaw pa ka, dili nimo mabati ang iyang gibati. Sa tinuod lang, nabati ni nakilitanan. Kanang pag nakita nimo adunay naluya, ikaw pun maluya po ka. Lord, mahila ka sa Ginoo. Lord, ikaw na bahala sila, Lord. Ikaw may mabago sila kasing-kasing. Basta ako na, ikaw na di ko musulti. Gamita na di ko Ginoo. Ikaw na di ko ikap sila kasing-kasing. Amen. Yun siya igsoon. Kapag ikaw na kay kahingawa, si mo kaigsuunan, igsuon na kanang magkita, kanang simbag ka, tapos makita lang niyo mo, kulang ba? Wala ang isa? Matiun ka, asa naman ko siya, mag-uul ka, masakitan ka. Ikaw una masakitan. Amen, pag makita niyo mo yung magkaigsunan, isa kasimana, dua kasimana, wala nagpakita, pagpakita sa simban, wow! Sister! Amen, inana atong kalipay, kaya naman. Igsuon kay balubak ka, ang heart sa Ginoo is ang kalag. Kung pagbabati niyo na adunay kay kaluoy, kahingawa sa kalag, so ka sabot makuha nimo ang heart ni Jesus. Amen. Sige, sunod. Ingon dere.
Si Apostle Paul, igsoon. Imagine na, si King Solomon, 700 ang asawa, 300 ang babae. Pero si Apostle Paul, walay uyab, way asawa, bisag isa. So, dili siya dato, dili siya kwartahan sama kang King Solomon. O dili po siya sikat, o labaw dili siya gwapo. Sa atong gibasa kagani sa 2 Corinthians 11:29. Grabe ang nagyan, no? Pero bisan pa man ining tanan, nagpabilin siyang magbatig-anon o likon sa pagpangalaga sa Ginoo. Wala siya nagbugnaw na luya. Suon, kung natarog sa pagpangalaga sa Ginoo. Muna isun ayaw pagluya-luya. Sa panahon na grabe iyang naagian, ipag-agian niya po si Pablo, problema, sakit, kawan-on, isang kabalakad, kahadlok, wala siya masumbungan. Huwag ko siya uyab. Labaw na wala siya asawa. Wala siya masumbungan sa iyang mga naagian. Wala siya masultihan, wala siya madaganan, wala siya madulan. Gawas lang dito sa Ginoo. Opposite kayo sa lang ni King Solomon. Amen. So, upas ako dito, dili kwarta, dili babae, dili bahandi o dili ang pagiging sikat, ang makapatagpaw, ang makalipay sa pagpangalaga sa Ginoo. Nakahanap dito igsoon si King Solomon o si King Solomon o si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo isa sige na slide. Si King Solomon igsoon, wala niya na sinati. Igsoon, ang kinabuhi ni Apostol Pablo, wala siya ka-experience ng pagabagsak. Wala siya ka-experience, nagigutom siya. Si King Solomon, wala siya ka-experience yung problema. Igsoon na siya, tanan. Kung tanawin mo, perfect na. Kaya yung kinabuhi. Agudan siya na tanan, igsoon. Wala niya na sinati ang kinabuhi ni Apostol Pablo. Wala niya na experience. Igsoon, kung sa experience ni Apostol Pablo. Wala po na experience ni Apostol Pablo yung siya kinabuhi ni King Solomon. Kaya siya dato, usip kayo silang duha. Si King Solomon, igsoon, nagpaginan siya, pero alkansi. Si Apostol Pablo, igsoon, nagpa-alkansi, pero nakaginan siya. Kung naiwan sa pulong sa Ginoo, igsoon, isang pagmaangko ni Wang Tibuok, kalibutan. Ikaw mang pinakadatot, pinakasikat, pinaka-bright, pinitingala, kinikilala. Igsoon, isang maangko ni Mang Tanan, mawatan kasi mong kalag. Di walay ikong kwarta o dili mo mapalit ang Ginoo. Mapayran imong kinabuhi, imong kalag, mabalik lang ka, dili. Imagine na, igsoon, si King Solomon nagpaginan siya, pero naalkansi. Si Apostol Pablo igsoon nagpa-alkansi, pero nakaginan siya. Wala siya asawa, wala siya uyab, hindi siya dato. Igsoon. Pero nakaginan siya. Ano man, hanggang sa huling hininga ng buhay niya. So, nakapangalagad, wala na putod yung ulit siya sa Ginoo. So, kung pinaagi lang man ng kwarta, kung pinaagi naman ng trabaho, kung pinaagi naman igsoon, sa imuhang ikabisihan, sa imong uyab, o sa imong kana, o isabi na, igsoon, kung ka na lang mahinindan, na mawala sa pagpangalan ng Ginoo, ayaw itugot. Hindi, wala mo kung ingon, ayaw sunda yung bana. Pero panahon sa Domingo, igsoon, pag-unang ka, ayaw sugot. Simba Jud. Unaha si Lord. Diya ang tanan, kalimti ang tanan, buhi ang tanan, unaha si Lord. Kami gari sa Balabagan, dako tayo mong karindirya. Gamay na ng 10,000 na mong adlaw. Tapos pag Domingo pa Jud, dagang gusto kayo mong tindahan, kay among tindahan, agianan tayo mong sa spring, agianan tayo mong nagdagat. Pero, dagang kayo may na mag-customer na mong, ano, manirado man mong Domingo. Sayang kaayo, kusog baya. Diliti. Kaya pag ang Domingo, te, amo dyan ang siradaan. Kaya mo worship me, mo pasalamat me sa Ginoo, mo naghatag sa among panalangin. Kung sa uli mong panalangin, i-worship na nimo. Giuna na nimo ang panalangin, kaya wala nimo i-worship ang tag-iya sa panalangin. Nakalimot na ka sa tag-iya. Kung tanawin ni Migson, wala man kay ato. Kung hindi ang Ginoo magpadala customer, kung hindi ang Ginoo magpalamig din mo ang pagkaon, wala man na, langawon man na. Langawon na itong baligya. Kanang na kay tindahan,
na mga customer, kana bisan pag isa kanindot mo magpalumulo to igsoon, pero kung wala ano yung tingnan sa Ginoo, langaw ko na itong baligya. Ingon sa po sa Ginoo, ang Ginoo may magbuot isa iyang imong dato, o siya po magbuot isa iyang imong pobre, siya magpataas o siya po magpatubos. Amen. Amen. Si Apostol Pablo igsoon. Amen. So dili nakabase ang atong pagpangalagad igsoon sa Ginoo sa mga butang, sa mga panalangin. Bahalag sa pagkakaroon. Karon rami, wala tay panalangin. Igsoon. Pero kabalo pa kay igsoon, kanang nakaila ka Ginoo, nakabalo ka siyang tulong, nangalagad ka, labaw pa na sa bahandi. Ay nga naman, dagang kay mga tao karong edin, Domingo, hindi na mo simba. Ginagukod ka nun ay ang kwarta, ginagukod ka nun ay ang panalangin. Pero wala nakapangalaga si Ginoo. Muna pasalamat ka sa Ginoo igsoon. How to be rooted in Christ, simple lang. Kung gusto nato mahimong rooted, mapalalong pa dyan ang atong relasyon na sa Ginoo, na mapalalong pa dyan atong relasyon. Simple lang. Wa dyan tayo laing hiling-hiban. Ampo ra dyan igsoon. Maora dyan na. Wala dyan. Panahon na maluya ka, panahon na mahagli ka, panahon na mabalaka ka, ampo ra dyan. Amen. Number 2 is to meditate the word of God day and night. Simple lang. Basta. Palabuan sa puno sa Ginoo. Katulad tayo na. Grabe, giinan ako sa doktor. Basta-basta, siguro ikaw, simpiyan ka sa doktor. Sa kayo mong batiyo na, halos tanang doktor sa SPMC. Kada adto na kung ingon na, oy, magpa-opera na ka, as soon as possible, kay lala na, reverse na imong case, alam mo, magpa-opera na ka. Ipaka ka mabuak, tapos ingon ka sa doktor do, kung magpa-opera ko, pila ka percent na mahimong successful ang operasyon. Kasi ito mga doktor, walay kasiguruan. Anytime pwede ka mamatay, kaya ang buhay sa mo during operation, makina lang ang imong heart. Hunungon sa pagpitik, dili mo pitik imong heart, makina lang ang nagdalag kinabuhi nimo. Ikaw makamabuang anak. Igsoon. Pero grabe jud ang tira sa limuy sa pagulaw gabi, pero usa akong buhat. Pulong lang. Basta kung pulong sa Ginoo, gina-encourage na ko akong pagaling mo, wala lain makatabang na ako. Gawas ang Ginoo. Kay bisan pag ikaw, kung ikaw luya na ka, kung ikaw mo give up na ka, ang Ginoo dili katabang nimo. Kaya nga naman, gusto sa Ginoo, ingon sa Ginoo, igsuduol ka mo kanako, ug ako mo duol kaninyo. But pasabot isang gitagaga ka sa Ginoo freedom, will, igsoon, kanang ikaw mismo mo decision sa imong kagalingon, magpaubos sa atubangan sa Ginoo na Lord, dili na ako kaya tabangin ko. Kung usa may imong plano, usa may imong kabuto sa kinabuhi, so be it, ikaw na bahala. Ito, sa akong connection, ito yun ako sa kito. 2022 pa to siya. November. 2 years na. So, ako na po, so una, samantalang sa una, ako, tulo lang ako, maligo ko, di na ko paginawa. Mag-ilis lang ko, magpatabang ko, di na ko paginawa. Agaw, hiningan ako. Nagpilo lang ko, og habol. Wala ka na napilo ang habol. Naanan ako. Duha lang ka ulan, ako lang ito. Di na ko paginawa. Ipito na ko ang ulan, kaya dahil na ako sa kwarto. Wala akong sitwasyon sa ulit so, hindi na ako magbumitan ako dugan. Kagumot, kaabi dyan. Adlaw gabi, grabe ang pa sa binulis ko ako, pero asa ko nagpalaban. Kaya even akong bana, di katabang sa kuha. Even akong paglingon, di katabang sa kuha. So, katulad tayo na nag-decision ko, Lord, hindi na nakakaya. Kung sa iyong plano sa kuha, anytime kung kuha ko nimo, isa ko kinakuha. Anytime, bisa kukma. O kanon, kuha ko nimo, wala ka tayo. Ang kuha yung gusto, nindin ko sa Ginoo. Nag-meditate ko sa Word of God. Nagpatabang ko sa pulong sa Ginoo. Number 3, do not neglect the practice of gathering together. Ginoo, pinaka-importante ni Hebrews 10:27. Ayaw undanga ang batasa sa panagtikot. Pinaka-importante na kung gusto ka mo grow spiritually. Igsoon, tanang buluhaton, symbolize sa service. Igsoon, appeal. Ayaw pagluya-luya, appeal. Igsoon, para matria ka matring. Di na ka mag-develop. Mga kanuna, yun na ako nilapay sa inyong anak. Utang din niya sa inyong nakasingkaso sa mga yun na akong create. So na, Lord, kinabuhi na ako, Lord. Kini akong gininhawak, kini akong gusto, gilit siya mahimong sayang.
Di ko gusto, Lord, na mawala ko ining kalibutan na, Lord, na wala ko nimo napuslan. Gusto na ko, Lord, mapuslan ko nimo. Mapuslan nimo akong oras, akong panahon, akong kinabuhi, akong kusog. Ay, dili ko gusto na mawala ko sa kalibutan, igsoon. Wala ko napuslan sa Ginoo. Wala ko nagamitan sa Ginoo, kundi nagamitan pa ko sa yawa. Ayaw itugot, igsoon. Amen. Pag hinumdumi, igsoon, lumalapay na dito diri. Kini atong gibuhat investment din nato na sa Ginoo, ikaw ra gid mag-ani anak. Amen. Amen.